Okay? So, number 1, definitely, hindi ko naman tinuro yung A. So, term siya ng statistics. Ibig sabihin, yung dataset mo is heteros. Yun lang ibig sabihin yun, So, sa time series, 3 lang. Very obvious, may trend, may seasonality, may residual. Pag sinabi mong cyclical pattern, yung cyclical pattern, di ba sabi ko, hindi siya constant. Maaring tumaas siya, pero hindi mo alam kung anong month, anong day, anong year, anong quarter. Wherein yung seasonality, napaka-consistent niya. Every December, every June, tumataas yung data. So, ibig sabihin, ang sagot dyan is yung B. Basta lagi ang seasonality consistent yan. Kung hindi man 100% consistent, sabihin mo mga 80%. Yung cyclical kasi, alam mong tataas siya. Pero hindi ko alam anong year, anong month, anong hour. Pero alam ko tataas siya. Pero hindi siya consistent. Mahirap siyang i-predict. So, in terms naman ng energy sector, for example, so, syempre, ginagamit nila yung forecasting para ma-forecast mo gaano kalaki ng supply yung gagamitin natin for the next 20 years. Ilang power plants yung gagawin natin? Maghahanap ba tayo ng additional source of energy? So, yung number 3 natin is C. So, pag sinabi mong exponential smoothing, ang keyword lang dyan is yung recent data. So, pag nakuha mo yung concept ng EWMA, so, ina-average lang niya, pinaprioritize lang niya yung recent observation. So, yung number 5, kapag mag-shift kang forward ng dataset, walang letter S, plus positive yung value. Kung gusto mo pabalik, di negative yung value. Ito, kung kukumpitin mo to, ang sagot dyan is yung 10.75. Actually, ito lang yung kailangan mo sa calculator. Yung number 6. Very obvious yung number 7. Sa ikatatlong value niya, kung ang window ko, kaya minimum periods ko is 3, doon ako mag-uumpisa ng value. Kung titingnan nyo lang. So, very obvious, hindi na ito yung sagot. Kasi kailangan ko kumuha ng tatlong information. Doon sa ikatatlong information ko, doon magsisimula yung averaging. Okay? Hindi mo kailangan ng calculator dito. Kung makikita mo lang yung concept, yung iba kino-compute pa pero sa totoo lang, hindi mo kailangan calculator dyan. So, automatic number 1. Kung tiningnan nyo yung Excel file ko, dun sa video, kung hanggang saan nagsisimula at natatapos yung NaN. So, hindi mo kailangan ng calculator dyan. So, ito naman, long term. Long term. Gradual movement over time. So, yun ay trend. Hindi siya seasonality, hindi siya cycle, hindi siya error. So, kapag multiplicative, kailangan ka pipili ng multiplicative over additive 1. Kapag yung trend mo ay tumataas siya, pero proportional siya dun sa increase ng trend. Okay? So, hindi lang taas. May word kasi tayo. Pag sinabi mo kasing constant, linya lang siya Linear. Pag sinabi mo namang cyclical patterns, definitely hindi siya. Kapag yung trend may perfectly linear, additive siya. So, ang may iwan mo na lang dyan is yung letter B. Okay? Kapag additive model, so tatandaan nyo, yung amplitude niya is laging constant. Pag sinabi mong it decreases proportionally, yan ay multiplicative na. Okay? It increase proportionally, ibig sabihin multiplicative din siya, pero pataas yung isa, letter C pababa. Hindi naman sinasabi, actually wala nang sense yung letter D. Kasi ang additive at saka multiplicative model, pwede mo siyang makita agad in terms sa line. So, makikita mo na it remains constant. Pag linear, constant yun. Yun lang ibig sabihin yun. So, pag ikaw convert mo yung additive model sa multiplicative, exponential, very obvious. Ibig sabihin, nag-i-increase ako over time. Yun lang na may ibig sabihin nun. Kaya nag-aaral kayo before ng simpleng algebra para dito talaga. Okay? Pag sinabi exponential, ibig sabihin dumodoble lang. Square, cube, fourth power, sixth power. So, yun ang ibig sabihin. So, ito, kailangan mong mabasa to. Respectively, 1,600 at saka 6.25. Okay? 13. So, sa HP filter, ano yung lambda? So, definitely letter B.
Ano, siya yung humahanap kung paano ko i-smooth yung extracted trend. Very obvious kapag gumagamit ako ng HP filter, ang gusto kong malaman is the trending. Ano yung trend? So, all other choices is wala na. Basta makita mo lang yung trend na word, yun yung HP filter. 14. Sir, ano yung ibig sabihin sinasabi ng level? In short explanation, ang level natin is averaging lang. Yun lang naman ibig sabihin ng level eh. Paano tayo nag-a-average? So, sa single exponential smoothing, wala naman tayong ginagawang kakaiba. Nag-a-average lang tayo. Straight line. Basta straight line lang siya. Ito, given naman to sa presentation eh. Yung alpha natin is from 0 to 1. So, yun lang. 16. So, paano mag-forecast ng future periods kapag SES? Di ba kung ano yung last value ng forecast mo, yun din yung present value mo. Kasi nga, averaging lang eh. Nag-example ako nito. Sample is yung data na walang clear trend at saka seasonality. Pansinin nyo, yung forecast natin from the start hanggang hulihan is same lang. Okay? Ang mga question minsan sa exam, hindi mo talaga makikita yan sa presentation. Kasi kung gagawin kong ganun, magme-memorize na lang kayo eh. Sa totoo lang, which is hindi ganun ang pag-aaral. Sa totoo lang, maaaring hindi ko siya directly sinabi sa klase, pero kung babasahin mo yung discussion natin, panonoodin mo yung discussion, at saka yung presentation, magigets mo siya eh. Kung laging memorization lang, paano na yung creative thinking natin? Paano na yung critical thinking natin? Maraming naiimbento ang tao, maraming nare-research kasi mayroon tayong creativity. Kung wala tayong creativity, good luck pag isa kang researcher. Yun at yun lang yung kailangan. Pag wala kang creativity sa research, walang bago. Okay, so ganun din sa pag-aaral. Okay, pag mas malaki yung alpha, halimbawa close to 1, syempre, mas papaboran mo yung recent. Na-discuss ko yan. Kapag halimbawa, maliit lang, mas papaboran mo naman yung pass ng data. Okay? Ito, very obvious. Kailan ka hindi gagamit ng SES? So, syempre, kapag may trend or seasonality, hindi ko to pwedeng gamitin kasi hindi siya capable. Okay? Holtz method, ibig sabihin, double exponent ba to? Ano yung dinadagdag ng double exponential smoothing? Kasi Holtz method siya, di ba? So, trend lang. So, ganun lang. Ito, hindi mo kailangan ng calculator. Example ko na yan dun sa slide. Example ko na yan. Okay? Nilagay ko yan kasi nagbabaka sakali ako makikita nyo siya. Di ba sabi ko, ipako-compute ko siya. Pina-compute ko naman, pero kung nakita mo siya, hindi yun din. Tapos yung beta, component nung Holtz method is trend pa rin. Okay, puro trend. Okay, double exponential smoothing, anong hindi niya kaya? Kaya niya yung level, averaging, kaya niya yung trend, pero hindi niya kaya yung seasonality. Kaya niya yung short-term noise. May kaunting changes sa data, kaya niya yan kasi trend eh. Okay? Seasonal period, dito nagkatalo ko sinong may 1K o wala. Nagets to ni Salud. Ito lang talaga ang difference. Okay? So, kapag meron kang seasonal period, hindi ka pwedeng magkameron ng seasonal period na 1 lang. Ibig sabihin, araw-araw umuulit? No. Hindi yung seasonal. Kasi constant eh. So, kung i-analyze mo, kailangan meron kang greater 1. Nagigets ba ako? Kapag araw-araw siyang nangyayari, siya ba ay seasonality pa? Hindi. Constant siyang nangyayari. Pero ang requirement mo para maging seasonal period siya is greater than 1. 7 days. 30 months. Pag sinabi, sir, yearly sir. 1 yun, di ba? Hindi. 12 months siya. Okay? Yun yung ibig sabihin. Okay? Parang kukunti lang tumama dito. So, ibig sabihin, sa next na exam ko next year, hindi ko siya tatanggalin. Okay? So, ito naman, kapag annual yung data mo is 12, si Mente tama dito, natatandaan ko eh.
So, ibig sabihin, kapag sinet mo siya sa 3, by idea na quarterly siya. 3, 6, 9, 12. Ibig sabihin, may quarter ako. From 12 months, i-reduce ko sa 3, makakakita ka ng quarterly pattern, sinet mo sa 3. Ibig sabihin, by quarter. Nagigets ba? Ito yung ibig ko sabihin na hindi mo kahit nga hindi mo kailangang reviewin yan eh. Critical thinking lang. Common sense. Yung 12, 1 year. Okay, yung 3, kung iisipin mo siya, quarterly na siya. Yung letter D. Okay, periodogram. Dito marami din naman tumama dyan. So, C yung sagot. Tapos itong STL, nasa slide to. Nasa slide to, locally weighted regression. Yung lowest. LOES. So, 27, anong key advantage ng STL? Ayun, kung alam mo yung locally weighted smoothing at alam mo yung ginagamit niya na weighted regression, yun yung keyword. Okay? Tapos, paano mo masasabi na yung residual is na-capture niya yung trend at seasonality? I think nasa slide din to. So, nag-iitsura siyang white noise, random data. Okay? Ito, wala tong underscore at ito ay may letter S. Kung titingnan mo yung web scraping code natin, nandun lang siya. Import request. Okay? Dito, maraming nalilito. Yung iba ito. Ito yung pinipili nila. Pero wrong. Okay? Ito, kapag find, sa web scraping, isa lang yung binabalik niya. Kasi meron tayong find all. Yun lang ang difference. Pag sinabi mong find, yung unang makikita niyang match. Pag sinabi mong find all, lahat. So, ganun lang. Ito, binigay ko din to sa slide. Wala kang makikitang XHTML. Sa totoo lang, wala kang makikita doon. Ang meron lang is itong tatlo. HTML parser. Tapos, sa letter B, very obvious, get text. Kung ito ginawa kong single S lang, tama yung A at saka B. Kasi merong command na ganyan. Pero nilagyan ko siya ng S. Very tricky question. So ito, both A and C, pwede kong kunin ng class name, pwede kong kunin ng attribute class. Okay? So 34, very obvious. So i-respect mo yung site rules. Hindi ko alam, may nagkamali pa rin dito. Meron nagkamali dito. Kukunti lang, pero meron pa rin. So syempre, kailangan ko ng user agent. Kung titingnan nyo yung code ng nung web scraping, meron doon user agent. So, ito, ATTRs. I think na-discuss ko yan. Tapos, extract elements using CSS selector. Itong A at saka B is kaya. Ang hindi kaya is find at saka find all. Okay? Ibig sabihin, both is capable. Ibig sabihin lang, ano yung CSS selector? Pwede kasi ako maglagay ng ganito. Ito lang ibig sabihin yan. Halimbawa, may ID ako na X na may ganyang paragraph. Ibig sabihin, pwede ako maglagay. Yun lang ibig sabihin ng capable ng CSS selector. Okay, 38. Very obvious. Lahat mas malaki sa 200. Anong rule natin sa forecasting horizon? Mas kakaunti lang dapat dun sa training data. Okay, o kaya equal lang dun sa training data. Lagpas. So, tsaka masyado na siyang mahaba. Very obvious na siya eh. Hindi ko alam kung may nagkamali pa dito. So, 39. Anong ibig sabihin nito? Ito din. Related lang siya dun sa 38. Para mas maganda yung forecast mo, iiksian mo lang. Relative dun sa training data size. Related lang yung 38 at saka yung 39. Okay? So next, bakit natin ini-split yung data? Since wala akong pagko-comparean, halimbawa may data ako ng up to now. Halimbawa up to now, stock price ng Starbucks up to now. Bakit ko siya ini-split? Kasi wala akong idea kung anong mangyayari kinabukasan. Para matest ko yung model, kukuha lang ako ng portion na training data para ibangga dun sa nangyari na, which is yung test data. Nagigets ba? Para may idea ako how accurate yung modeling. Kung accurate na siya sa test data,
pwede ko siyang gamitin beyond information na hindi ko pa nakikita. Yun na ibig sabihin nun. 41, pwede siyang pang-forecast, pero 1 day lang. EWMA. I think di ko to tinuro. Siguro tsambahan na lang. Pero yung EWMA, di ba sabi ko, hindi siya pang-forecast. Pero sa reality, pwede siyang pang-forecast, pero 1 day lang. 1 year, 1 month, 1 hour, 1 second, 1 minute. Basta one step ahead lang. So, yun lang na may ibig sabihin dyan. So, meron na rin akong exam ng midterm. So, up to 40 ulit siya. So, paghandaan nyo na. So, medyo mas tricky yung mga question. Okay? So, ayan. So, balik tayo sa start ng midterm. So, hindi naman kayo mahihirapan. Nandito lang naman yung slide. Gasino nang downloadin nyo sa cellphone nyo lahat. Nasaan na tayo? Tayo ay nasa forecasting error. Okay, so magpo-forecast tayo ng error. So, paano mo masasabi na yung forecast mo is accurate? Kasi tinuruan ko lang kayo, kapag titingnan mo yung graph, what if kakaunti lang yung diferensya ng model 1 mo tsaka model 2, hindi mo na siya makita sa graph. As in, konting-konti lang, slight difference. So, paano magme-measure ng forecasting error? Napaka-importante nito. Kasi dun sa mga susunod, although hindi ganito yung method natin gagamitin, ay kailangan matutunan nating measure kung accurate ba yung forecast natin. At least dun sa test data natin. So, yun yung ibig sabihin. So, labas lang muna ako ng pencil para makapagsulat ako. Okay? So, wag na yan. Wag na natin. Basahin nyo na lang. Patayo na ako para makita nyo. Okay? So, walang forecast na perfect. Sabi ko nga, walang forecast na perfect. At any point, meron talagang mga specific error. Pero, itetest natin siya quantitatively. Ibig sabihin, may numbers tayo. Quantitatively, hindi visually. Kasi tinuruan ko kayo visually by graph. Okay, tuturuan ko ngayon kayo ano yung mga metrics para masabi mong accurate yung forecast. Okay? Kasi, ito na nga, sinabi ko na quantitatively para ma-measure mo yung forecast. Yun lang yung summary nitong lecture na to. Paano ko maintindihan quantitatively through numbers na accurate yung forecast. Okay? So, bakit ba tayo nagme-measure ng forecasting error? Unang-una, para makapili ka ng magandang model. Kung itong model na to is hindi siya accurate, bakit ipagpipilitan mo pa? Mag-shift ka na sa ibang model na mas accurate. Halimbawa, i-compare mo SES, DES, TES. Alin ba sa tatlo yung gagamitin ko? Based sa quantitative value ng forecasting. So, yun lang. Para ma-compare natin. Risk management, magfo-forecast ako ng stock market. Bibili ba ako o hindi? So, para ma-lessen ko yung risk na yung pera ko is ma-wipe out, para lumago pa siya, gagamit ako ng forecasting metrics. Itong model na to is 95% kapag ganito yung sitwasyon. 85% kapag ganito yung nangyari. Okay? According dun sa metrics natin. So, ano pa? So, ano yung mga key measures ng error? Huwag nyo nang memorize yung formula. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano siya ginagawa. So, unang measure, mean absolute error. Okay? By the word absolute, ibig sabihin, wala ditong negative value. So, ilan ibig sabihin? Summation ng sum ng y minus y hat minus 1. Ano yung ibig sabihin nung y1? Ito yung actual na nangyari. Ito yung iyong forecast. Okay? Ima-minus mo lang, then i-average mo lang. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng example. MAE, mean absolute error. Okay? Pangalawa, actually, 4 ito. So, meron tayong tinatawag na mean square error. Ano lang difference? Ang difference lang niya is, ini-square lang niya. Ini-square lang niya. May reason kung bakit ini-square yan.
Okay? It measures the average of squares of error. Ini-square lang natin, lumalaki yung value. Thereby penalizing larger errors more severely. So, ibig sabihin, kung gusto mong makita yung error niya in a large scale, gagamit ako ng MSE. Okay? So, mean squared error. So, kung gusto mo naman interpretable yung result, gagamit tayo ng mean absolute percentage error. Mine-measure natin kung ano yung magiging error. So, meron akong 100% dyan. Ito yung actual data minus prediction over actual data. Okay? I-average mo, then i-multiply mo ng 100%. Halimbawa, ang lumabas ay 3%. Ibig sabihin, 3% lang yung error. May accuracy ako na 97%. Yun ang ibig sabihin ng MAPE. Then, yung kapatid ng MSE, ang ginawa lang nung RMSE is in-square root lang niya yung MSE. Bakit? Bakit niya ginagawa yan? Ini-square niya yung MSE, binabalik niya sa original metric. Bakit? Para makita mo din yung penalizing yung large error while remaining interpretable. So, sasabihin ko na sa inyo, mas closer sa zero yung value ng MAE, MSE, at saka RMSE, mas maganda yung forecast. Sinabi ko to ha, baka lumabas sa exam. Sinabi ko to pero hindi ko to sinulat. Mas closer sa zero ang MAE, MSE, at saka RMSE, mas maganda. Mas malaki yung value ng MAPE, mas agwa yung forecast. Ibig sabihin, pag 97% yung lumabas, 97% yung error. Ang accuracy ko lang is 3%. Okay? Ito, madali itong i-interpret kasi percentage base. Example, sir, pagagawin mo kami yan sa exam? Sadly, yes. Bibigyan ko kayo ng data, hanapin nyo yung MAE, MSE, RMSE, MAPE. So, ganito lang gagawin niya. 100, yun yung actual na nangyari. Ang forecast ko ay 110. Isusubtract mo lang. Kaso, absolute value. Naka-absolute value tayo. So, 10, 10, 10 divided by 4, 4 over 4 equals 10. So, ibig sabihin, ang interpretation mo niyan, yung forecast ko is off by 10 units. Ibig sabihin, plus 10, minus 10. Halimbawa, ang actual na nangyari is 5, pero ang result niya is 15 yung prediction ko. On average, off ako ng 10 units. Nagigets ba? Yun yung interpretation ng MAE. Okay? Ano pa bang sample dito? Ito naman ay sample ng MSE. So, ini-square lang niya. So, pag ini-square mo yung value, automatic lalaki siya. So, useful ito kapag malalaki yung value. Sample, halimbawa 100,000, 1 million. Mas na-amplify kasi niya yung error. Ibig sabihin, pag lumalaki yung ini-square mo siya, mas na-amplify yung error. So, ang sagot natin kanina ay 10. So, na-amplify lang natin which is 100. So, ibig sabihin yan, on average, yung square error natin is 100. Pag in-square mo daw yung in-square lang naman natin yung MAE. Okay? So, ibig sabihin 100. Sir, dalawa yung model ko. Isang 100, isang 150. Alin yung mas maganda? 100 o 150? 100. Okay? So, ganyan lang usapan. Madaling usapan. RMSE, di babalik lang ulit ako sa 10. Simple lang kasi example ko, laging 10 yung sagot. Pag in-square root mo siya, babalik lang siya sa 10. Kasi ang sagot mo na is 100, i-square root mo lang naman eh. So, babalik lang ako sa 10. So, hindi mo na kailangan i-memorize yung RMSE. Square root lang siya ng mean square error. So, next. MAPE. So, ganito lang. 100 minus 110 over nung actual. Hindi 0.10, 0.667, 0.5, 0.4. I-average mo lang yung number nung months. 0.2564 something. Ang sagot ko is 0.0642. So, ano yung ibig sabihin? May error rate ako na 6.42%. Ang accuracy ko is around, 93.6 something. So, accurate pa rin. So, ibig sabihin, on average, ito kasi hindi siya, ang tawag dito, hindi siya scale dependent.
Pag sinabi kong scale dependent, hindi number yung lumalabas. Percentage. Nagigets ba? Ibig sabihin, mas maganda tong gamitin kasi naka-percentage based tayo. Pag sinabi kong 10 pixel sa HTML, lagi siyang 10 pixel kahit ano yung screen size ko. Pag sinabi kong 10% ng screen, so depende kung anong laki ng screen ko, magbe-base yung 10% ng size ng web element. Nagigets? Scale independent. Sir, alin sa apat yung maganda? Ang question dyan is alin sa apat yung mas maganda? Wala. Again, actually wala. Minsan, masyadong hindi nagsasabi ng totoo si MAPE, hindi nagsasabi ng totoo si MAE. So sir, ano na ngayon ang ano natin? Ano na ngayon ang gagawin natin kung walang maganda? Iko-compare mo silang apat. Okay? Tuturuan ko naman kayo eh. Iko-compare mo silang apat. Pag nag-a-agree yung tatlo na ito yung mas maliit, majority voting tayo. Nagigets ba? Pag sinabi ni MSE, RMSE, MAE na ito ay close to zero, tapos si MAPE, ang error niya halimbawa ay 60%, so ang magpe-prevail sa atin yung mas marami. Okay? Yung mas marami pa rin. So ang gagawin natin is voting. Okay? Take away lang, summary lang, yung MAA, nagbibigay siya ng error, same unit ng data. Halimbawa, ang unit ng data mo is by the 1,000. Eh, yun din niya ibibigay niya sa'yo. Measure nga to on average, gaano nagde-deviate siya dun sa original. Ano ba siya? Plus 10 ba siya? Plus minus 10, minus 5, plus 5. On average, sumusobra ba? Yung MSE naman, kapag meron kang large error, lumalaki yung value. Kapag sobrang laki na nung error mo, halimbawa, 10 yung actual, ang nangyari is 1,000. Masyado nang malaki yung error. Mas ma-amplify mo yung yung scenario na malaki yung nangyaring error. So kaya ginagamit natin yung MSE. Yung RMSE naman, magkapatid lang dalawa, ibinabalik lang niya sa square root para makita mo yung magnitude ng error. So ilang na ibig sabihin? Pag MAPE, para sa akin, ito yung madaling i-interpret. Kasi scale independent siya. As percentage. Madali kasing i-interpret pag sinabi mong 97% yung error. So, ibig sabihin hindi siya accurate. So, para sa akin, mas madali siyang i-interpret. Pero hindi laging MAPE. Bakit? Unang-una, sensitivity sa outlier, sample. Ibigyan ko kayo ng scenario na ano yung mga cases na nakakalito na silang i-interpret. So, meron akong 100, tapos ito ay 105, tapos ito ay 100, tapos ay 95. Tingnan nyo yung case na lumaki at one time, sumablay siya at 160. Malaki yung difference, Kung titingnan mo yung month 1, okay lang. Malapit sa totoong value. Off lang ng 5. Malapit sa totoong value. Sakto. Mas maganda. Sakto yung prediction. So, sakto din. Pero meron tayong outlier, 100 tapos 160. So, ganun. Gaya ng sinasabi ko, maapektuhan nito yung forecasting measure mo. Although accurate siya sa first 4, samahan mo lang siya ng isang outlier, kakaiba, na sablay ng malaki, hahatakin niya lahat yun. Hindi niya nakikita yung overall picture na accurate yung model mo. Parang sinabi mong, yung kasabihan na ang dami mong nagawang tama, pero ang mapapansin lang sa'yo yung mali. Tama? Ganun yung case ng MAE. Okay lang yan, Robby. Ganun talaga. So, ito yung ibig sabihin. Sa madalit sabi, ang ganda ng ginawa ko. Ang ganda, halos perfect yung ginawa ko. At one time, hindi lang maganda yung gising ko. Ako na yung masama. Parang ganyan. Okay? Hindi, sa totoo lang. Kahit naman sa trabaho ang dami mong ginawang maganda, halimbawa para sa isang kumpanya. At one time, nagkamali ka lang, unintentional. Mas mareremember nila yun kaysa dun sa sa contribution mo. Anong moral lesson? Maging perfect? Hindi. Hindi. Huwag na magtrabaho. Ang moral lesson dyan, magpakatatag ka. Okay? Huwag kang pahinahin ng feelings dahil ganyan lang.
E di aminin mo na may fault ka. Huwag ma-pride pagdating sa work. Kahit sa klase, pag mali si teacher, huwag ma-pride si teacher kung mali talaga. Okay? Okay lang, nagkakamali din kami. Okay, yan ang ibig sabihin So kung titingnan mo yung forecast natin, ang error rate niya is 14% na dapat is kakaunti lang. At one time, sumablay lang ako ng bonggang-bongga. Pero may interpret na siya as lumaki yung error. Nagigets ba? Okay? Napaka-sensitive niyan lahat sa outlier. Parang sasabihin ko, ay off lang naman ako ng plus 5 minus 5 eh. Pero dahil nag-introduce ka ng ganitong kalaking error, yung plus 5 minus 5 mo is naging plus 14 minus 14. Nagigets? Okay? Ingat tayo dyan sa mga konting pagkakamali. Okay? So, ano yung insight na makikita mo? Yung MAE at saka MAPE suggests a moderate average error. Pero yung MSE at saka yung RMSE, dahil ini-square mo nga siya, tama, mas na-amplified yung pagkakamali mo. Parang sa isang pamilya, alam mo nang mali, na pag-usapan na ng umaga, i-bobrot out pa sa dinner. Utita? Ulit-ulit? Parang ganon. Ganon kami minsan eh. Nabasag ko yung base nung umaga, okay na sa parents ko eh. Tapos ibabalik nung kapatid ko nung ibabalik nung kapatid ko nung dinner. Ayun, napagalitan na kami lahat kasi pag ang parents, ako nakaka-relate na kasi parents na ako eh. Yung pagkakamali nung isa, pag naungkat, damay na kayo lahat. Okay? Aminin nyo, sa totoo, ganun yung nangyayari para sa may mga kapatid o kaya sa may mga pinsan. Okay? Okay na eh. Positive na ako nung umaga eh. Pero itong panganay namin is hindi umuwi ng maaga. Dati kasi may curfew kami. Yung tatay ko, sasabihin ko sa inyo, napakaswerte nyo. Nung elementary days, pag umuwi ako ng alas 6, beyond 6, hindi na ako pwedeng kumain. Yes! Ang tatay ko ay masyadong strict. Sumalangit nawa si tatay. Yes, ganun talaga siya ka-stricto. Yung mga old school na parents, sasabihin ko sa inyo. Yes. Umuwi ka ng alas 6, kahit nasa rep yung pagkain, pag nakita kanyang kumakain, babatukan ka. Yung pangalawa kong kuya ang suki, si Renato Jr. Kasi ang layas niya. Okay? Sa sobrang layas niya, nasa Italy na siya ngayon, doon na siya nakatira. Okay? Siya may pinakamagandang buhay sa amin sa magkakapatid. Take note, hindi siya nakatapos ng college. Nag-asawa siya at 19 years old. Wag niyong gagayahin yung kuya ko. Napaganda lang talaga. Medyo madiskarte kasi siya. At 19 or 20 years old, nagka-anak siya. Dentistry sana. Dentist sana yung kuya ko eh. Pero, na-apply na rin naman niya sa Italy kasi medical, siya. Gumagawa siya mga postizo, retain. Something. Napaganda pa. Okay? Wag niyong gagayahin yung kuya ko, Maaaring pag ganun yung ginaya mo, hindi ganun yung kalalabasan. Oh, outlier yun. Outlier yung kuya ko. Wag ganun. Okay? Ito naman, pag may example ka ng near zero value. Kaya ingat. So, sample, ganyan. 0.1, 0.3, 0.2, 0.1, 0.15. Kung titingnan mo on paper, okay yung forecasting niya, di ba? Kung titingnan mo on paper, ay, accurate siya. Medyo, ito, malapit din ito eh. 0.5 lang ang difference namin eh. Pero kung titingnan nyo, kapag near zero value, yung MAE ko okay. Nagigets ba? Mas malapit to sa zero. Mas malapit to sa zero. Yung RMSE, mas malapit sa zero. Good. Pero yung MAPE ko is 95% yung error. Nakikita nyo yung difference? Okay? Kapag near zero value, huwag kang gagamit ng MAPE. Kasi bibigyan ka niya ng outrageous results. Since ito is scaled independent, sasabihin niya 95% yung error, pero halos malapit lang naman yung forecast ko eh. Nagsisinungaling yung MAPE. Ito yung weakness niya.
Ano, parang si Superman may weakness din. Kryptonite. Si Samson may weakness din. Si Delilah. Okay? Sana all. So lahat tayo may weakness, pero hindi ko sasabihin sa inyo yung weakness ko. Baka kasi i-exploit nyo. Okay. Hindi din. Secret. Weakness ko na nga yun eh. Hindi ko sasabihin sa inyo, baka i-exploit nyo. Weakness ko sa rayon ng Chao. Ano? Chao. Weakness ko sa Chao. Ay, ganun. Lugar? Doon kami ng talo lang. Okay lang yun. Move on. Okay? Yak na ako So, kapag relatively small yung value mo, huwag kang maniniwala sa MAPE. Pero maniwala ka dun sa tatlo. Okay? Kasi okay lang to. Mas closer to zero. Kasi mas nagsasabi siya ng totoo. Okay? So, ibig sabihin. Okay? So, kapag meron kang outlier, huwag kang huwag kang maniniwala sa RMSE tsaka sa MSE. So, gamit ka nito. Itong dalawa. Okay? Kapag merong scale distortion, tsaka na tong scale distortion, wala pa tayo sa normalization, babalik ko na lang ulit ano. So, ano yung solution na sinasabi ko nga kanina? Aggregate the insight. Tingnan mo yung apat. Tingnan mo yung apat, wag ka lang titingin sa isa. Okay, ito yung time na wag ka magiging loyal. Ito yung time na mas maganda wag kang maging loyal. Sa metrics lang. Okay, pero sa relationship, maging loyal. Okay? So sabi, no single metric can capture all nuances. Ano ibig sabihin? Yung hindi mo ma-analyze sa isang single metric. Ang gagawin mo is i-combine mo yung judgment. Kaya nga tayo nagbobotohan. Sa May, magbobotohan na naman tayo. Okay? So, ibig sabihin, kung sinong majority, yun yung pinili talaga natin. Kaya ayos-ayosin nyo yung pagboto nyo, ha? Baka number 1 senador nyo, Bong Revilla. Gusto ko. Yun ay opinion ko lang, pero boto nyo naman yun. Sayangin nyo na lang. Yun ay opinion ko na lang. Sayangin nyo na lang, pero wag nyo na kami idamay. Okay? So, may mga method na iba. Sample, So, pwede kang gumamit ng MASE. I think may example ako ng MASE. Scales the forecasting error using naive forecasting model. Scale independent, tapos, mas maganda siya. Robust na naman. It doesn't blow up when actual values are, kahit ito close to zero. Hindi nagbo-blow up yung error mo. So, mean absolute scaled error. Ini-scale natin yung mga numbers. So, meron din SMAPE. Pero hindi ko na ito i-discuss. Huwag nyo na asahan to sa exam. Papakita ko lang. Meron din, TLSU statistic. Okay, wala akong makitang implementation nito sa Python. Walang library. Pero kung gusto mo siyang i-code, hanapin mo na lang yung equation niya. So, meron mga ganyan. Okay? So, implementation. Madali lang implementation nito. So, mag-open lang tayo ng Google Colab. Okay? Sobrang dali na implementation. Ito. Most forecasting error. Sige, balik tayo sa sa sample model. Kailangan kasi may model ako eh. Kailangan may model ako. Baway double, triple. Pero ang gagamitin natin dito is triple exponential smoothing. So, tingnan natin. So, sasample ulit tayo ng forecasting error. Para mapakita ko lang sa inyo saan siya gagamitin. So, ang dataset natin ay classified TS11. Ibig sabihin, binigyan lang ako ng data, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. May mga company kasing ganun eh. Hindi nila nilalagay yung tunay na label ng data mo. Classified. Pero ipapamodel. Okay, ganito yung itsura ng time series data. Sa maglalab, very obvious, gagamit ako ng triple exponential smoothing. Isang tingin ko lang, kita ko na eh.
Sa maglalab, pag ganito yung itsura nung dataset mo, ngingiti ka kasi alam mo na yung sagot sa number 1. EES. Yung sagot sa number 2 entry na lang ang hindi. Okay? So, gagamit ako ng triple exponential smoothing. Very obvious. Ang trend ko'y pataas. Anong klaseng trend? Additive. Kung ito ay may seasonality, anong klaseng trend ng seasonality ko? Multiplicative ba, additive? Tingnan nyo yung mga peak. Nagdodoble ba siya? Every time? No. So, malinaw, kung ito yung exam, kahapon, pipiliin ko na yung TES, alam ko na ang trend ko ay additive, ang alam ko na ay, ang seasonality ko is additive din. The next question is, gaano kalayo yung seasonal periods? Every 7 days, every 21, every 14, every 30. Yun yung kasunod eh. Okay? Pag naitama mo yung tatlo, 1 ka na. Promise man. Pag ang score mo sa lab ay 3, 1 na yun. Kapag 275 over 3, 125 yun. Okay? Hindi ko alam kung sino naka-score ng ganon. Hindi naman ako mahigpit pagdating ng lab. Hindi ako tumitingin sa exact value. Kung ang forecast ko ay 53, ang sagot mo ay 52, 275 na sa akin yun. Kasi wala talagang exact forecast. Okay? Hindi ko masasabing mali ka kasi although magkaiba tayo, similar naman. Okay? So wag kakabahan yung Tuesday kasi sabi ko dun sa nag-exam, mag-exam ka lang, may 1 ka na. 1 over 3. May score ka na, mag-exam ka lang. 1 over 3, yun ay 4. Dagdagan nyo na lang. Okay, malinaw. Additive. Ang hindi ko alam, seasonal period. Yun lang hindi ko alam. So, gumamit na kayo ng STL. Idiretso nyo na STL agad. Okay, pwedeng silipin nyo yung code. Hindi naman ako madamot pag nag-e-exam. So, yan. So, very obvious, kapag gumamit ka ng STL, mas kita mo na yung additive parehas. Although, dito, parang tumaas siya, naging multiplicative at some time, pero ang major pa rin nangyari is additive pa rin. Dito kasi sa part na to, kung titingnan nyo, is halos dumoble na eh. Nagigets ba yung seasonality? Pero kung titingnan mo siya on average, yung nangyari ng trend, is additive pa rin. At one time, naging siyang multiplicative. Pero again, majority ko anong nangyari. So, imo-model ko siya ng additive pa rin yung trend. Okay? Seasonality. So, silipin natin yung seasonality. Alam ko kung anong seasonality nito. Okay? Sir, ba't nilagyan mo ng every 30 days? Kung titingnan mo yung STL, hindi siya very obvious na 30 days. So, again, sabi ko, hindi lahat masasagot ng STL. Kasi kung titingnan mo yung every 30 days ko dito, ito yung every 30 days kung sisipatin mo siya, parang masasabi mong, ay parang hindi naman seasonality yan. Bumababa siya every 30 days. So mahirap ma-spot kapag STL. Kapag hindi mo makuha sa STL, gamit ka ng periodogram. Kung hindi mo makuha sa STL, gamit ka ng periodogram. Kung makikita mo dito, dalawa yung peak. Mas maganda kung makikita mo yung dalawang peak. Bakit? Makikita mo yung seasonality niya. Ibig sabihin, umulit talaga siya at some point. Umulit siya. Okay? Ang question nito is, ilan? So, paano ang gagawin mo? Ilan? Madali lang yan. I-zoom in mo lang dito sa data na to. Bilangin mo yung in-between. Okay, gets? I-zoom in mo lang. Kasi kung hindi mo i-zoom in yan, good luck sa pagbibilag nung dot. Okay? So, paano mo i-zoom in? Kunin mo lang, for example, yung first 100. Hindi ako nagkakamali. Ang kinuha ko lang dito is yung, ang ginawa nating frequency dito is yung first 34. First 34, hindi ko na nga kinuha lahat eh. Para makita ko lang yung simula nung panibagong peak. Nagigets ba? So, ibig sabihin, gagamit lang ako ng 34 data. 34 data. Hindi ko alam kung 34 yan o 33 yung magdi-display.
Pero nagigets nyo naman yung point ko, ano? So, gagamit lang ako ng 34. Sige, ano ko muna siya. I-execute ko. Para kung may changes tayong gagawin, is gagana siya. Sige, kunin natin at 35. So, ibig sabihin 35 lang. So, ayan. So, ang gagawin natin, hindi exact lagi ang seasonal forecasting, ano? Hindi exact. Meron tayong daily ang timestamp natin. Ibig sabihin, everyday. So, ibig sabihin, ang maximum value ko na pwedeng i-provide is 30. Tama. Kasi date tayo eh. Hindi ko masasabing 29, hindi ko masasabing 31. On average, meron tayong 30. So, the moment na lumagpas ito ng 31, 32, 33, 30 pa rin yun. Nagigets ba? Hindi mo pwedeng sabihin kapag ito ay 34, is 34 yung seasonality mo. Kasi sa isang buwan, meron ka lang 30 days. Nagigets? Hindi ako pwedeng magsabing 34 days, every 34 days. Okay? Pipili ka lang. Weekly ba? 14, 21, or 30? Nagigets? Okay, so bilangin mo. Kung bibilangin ko to, alam mo, from the start, kahit dito, kahit saan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tapos na yung laban. Ibig sabihin, uulit siya every 30 days. Okay? Nagigets? Baka isulat nyo kasi 34. Tama na, pinakita mo na yung pattern pero mali yung value. Hindi ako pwedeng umulit ng 34 kasi monthly meron lang akong 30 days. Nagigets? Kung ang pick ko is ganito, edi pipili lang ako kung ilan yung papatak na equal kami dito on some footing. Okay? So alam ko na, additive, seasonal period, 30 days. So malinaw yung model natin. Triple exponential smoothing, additive, seasonality, 30 days. So, napakalinaw niya, ano? Uno na yun sa lab. Pag nagets mo siya. So, ibig sabihin dito, close to 30. Okay? So, hindi. Ito yung ano lang, palamuti na lang ito. Nag-monthly plot lang ito. Huwag nyo nang gawin to sa laboratory. So, ipo-forecast natin. So, gagamit ako ng triple exponential smoothing. Gagamit ako ng 12 days lang. Ipo-forecast ko ng 12 days. Okay? Ano yung ASFREC ulit? Ang data ko is daily. Ipapaintindi ko sa training data at saka sa testing data na ako ay daily pa rin. Kasi pag tinanggal mo yan, mawawala yung timestamp. Okay, yun ibig sabihin. Split ko siya. Ayan na yung model natin. Additive ang trend. Seasonality is additive. Seasonal period is 30. Yun yung model ko in terms ng training data. So, ito na yung magiging forecast. Forecast ito para saan? Para lang ito dun sa test data. Okay? Para lang siya sa test data, ano? Ibig sabihin yan, kung ilang meron ako na time series, kukunin ko lang yung 12 sa hulihan. Gagawin kong testing. Chachap-chapin ko yung at the end ng time series, kukuha lang ako ng 12 points. Gagawin ko siyang test data. Yun lang ang may ibig sabihin yan. Okay? I-visualize lang ulit natin. So, yan. Kapag tama yung modeling mo, matutuwa ka dun sa forecast. Shoot na shoot. Kulay green at saka kulay orange. Halos na forecast na nyo yung entirety ng data. Kung isusum mo siya, kung ano itsura niya ng malapitan, eto siya. Itong nakikita mo dito is iyan. Malapit sa katotohanan. Ang tanong, anong quantitative measure na magsasabi na yan ay accurate? Dito na papasok yung PowerPoint slide natin. So, paano mo i-measure yung forecasting error? Ito lang. Mag-import ka ng sklearn metrics. Mean absolute error na merong underscore. Multiple, i-import mo na agad. Kahit hindi mo na ulit-ulitin. Kasunod, mean squared error. Sir, nasan yung RMSE? Wala. Inampay square root mo lang, yun na yung sagot. Nagigets ba? Hindi na siya gumawa ng library para doon kasi square root lang naman. Mean absolute percentage error. Ayan siya. Sir, paano gagamitin?
So, ganito lang. Pwede ngang, ito, ang ginawa ko lang is pinrint out ko lang, para makita natin lahat yung sagot. So, ang gagamitin mo lang, mean absolute error, gagamitin mo siya, ano yung nangyari, y, ano yung forecast, y hat, y na may ganun. So, yun lang ibig sabihin nun. Bibigyan ka ng value na 1.86. Closer sa 0? Yes. Ibig sabihin, yung forecast ko is off lang ng 1.86 units. Almost 2 units lang. So, medyo malapit siya sa katotohanan. No wonder na ganito yung nangyari do sa forecast ko dun sa test data. Halos dumikit na dun sa actual na nangyari. So, ibig sabihin, accurate siya. So, in terms ng MSE, babaguhin mo lang naman yung function eh. Test data at saka test spread. So, kung titingnan mo siya, 7.96, talagang lalaki yung value. Kasi ini-square ko siya. So, kung titingnan mo naman in terms ng RMSE, so ano ibig sabihin yan? 2.82 yung value. Hindi laging magkatulad yung MAE at saka yung RMSE kasi ini-squared ko nga siya. Tapos ini-square root ko lang ulit. Okay? So, ibig sabihin, kakaunti lang yung difference. In terms naman ng interpretative na metrics, ang lalabas dyan yung percentage ng error. Ano ibig sabihin ng MAPE 0.0317? May error rate lang ako na 3.17%. Okay? So, ilan yung accuracy nun? So, pwede ko sabihin 100 minus, yan. Copy-paste mo na lang yan. Tapos, ito yung sagot. 99.96. So, ibig sabihin, yung forecast ko, sa test data ko is meron akong 99.96%. So, confident ako na yung mangyayari beyond nung data ko is ang accuracy ko is ganyan yung hinihingi natin. Hindi man ganun kalaki, malapit sa 99.96%. Yan yung magiging error ko. Hindi pala 3.17, 0.317% lang. So, ganyan ka-accurate kapag tama yung napili mong model. Kasi kung mali yan, i-adjust ko yung model natin. Halimbawa, hindi ka marunong tumingin. Ang gagawin mong seasonal ko is multiplicative. Bawa, na-interpret mo siya as multiplicative. Imo-model pa rin yan kasi inutusan mo siyang i-model ng multiplicative eh. Pero the way yung result natin, kung titingnan natin yung result, is bababa pa ba? Okay? So, kung titingnan mo, may mga cases na mas mababa. Pero, kung titingnan mo dun sa graphical natin, hindi naman talaga siya nagiging multiplicative. Pansinin nyo, no? Kung titingnan natin siya, sige, i-runtime ko lang ulit lahat. Baka merong value na, sige, okay lang yan, may error tayo. So, ito ay, ang mapi ko is 0.025. Di ba mas maganda dun sa previous? Pero, nababiolate mo yung ruling based dun sa observation mo na ito talaga ay additive, hindi siya multiplicative. Although, mas maganda yung result, mas maganda yung result niya, hindi necessarily is multiplicative siya. Okay? Mas matalino pa rin tayo sa computer. Remember. Okay? Ang wala kasi yung computer is yung observation ng human. Kasi nakagbe-base lang ang computer sa numbers. Wala siyang damdamin. Hindi niya na-feel yung gut feel. Okay, gets ba? Wala siyang lukso ng dugo eh. Basta kung anong ibigay mo sa kanya, yun lang yung gagawin niya. Pero kung titingnan mo yung data mo, hindi naman talaga siya multiplicative para sa akin. Okay? Plus, okay, tama ka dun sa side na yan. Gagawin ko tong additive. Tapos yung trend, halimbawa, nagkamali ka, multiplicative. Tapos nagkamali ka ng seasonal period. Nilagay mo, halimbawa 34. 34 yung bilang mo, exact. Okay? So kung imo-model mo siya, so maapektuhan yan yung forecasting accuracy. Hindi ko alam kung magiging accurate, pero definitely, maapektuhan niya yung forecasting accuracy. Hindi na siya magiging ganun ka-accurate. Okay? Kasi ito ay kanina ay 0.317 lang. Ngayon meron ka ng 1.20% na error. Okay? So kung kokopyahin mo to, ma-minus mo ng 100.
So, ibig sabihin is, ano na lang, accurate pa rin naman, 99.87. Pero mas accurate yung multiplicative at saka yung additive. It so happen lang talaga na siya talaga ay additive, hindi siya multiplicative. Okay? Sir, ay di mali ako sa exam kapag ganun yung result ko. Hindi naman. Lalayo lang yung forecast mo dun sa forecast ko. May points pa rin naman. Hindi mo naman kailangan maging exact. Kasi nga, bakit hindi ko pwedeng malian yung ginagawa niya? Eh di wala naman palang mali, sir. Walang mali, pero may malayo. Okay? Kasi gaya nga nung ginawa ko, mas accurate yung multiplicative. Pero sa totoo, additive siya. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo mali kayo. Kasi kung titingnan mo yung metrics, mas accurate nga yung multiplicative. It's the way na lang na ito ang judgment ko. Dahil ako ang teacher nyo, ako muna yung masusunod. Pag lumayas kayo ng SLSU, bahala na kayo sa buhay nyo, huwag nyo na ako sundan. Gawin nyo kung anong gusto nyo. Okay? Pero for now, habang nasa poder ko pa kayo, ako ang masusunod. Okay, ganun na. Kasi kung walang masusunod sa classroom, ano na mangyayari sa atin? Okay, kailangan mayroon pa rin protocol. Okay, nagigets ba kung ano yung forecasting error? Tapos meron akong example dito ng may example ako dito na anong tawag dito? Mean absolute scale error. Kaso sir, bakit hindi gumagana yung mean absolute scale error? Hindi kasi siya built-in sa Google Colab. Pag iniload mo yung Google Colab, hindi siya nakasama agad. Kaya, kailangan mo pa siyang i-install. Ito, gagawin natin yan sa elective 3. Marami tayong i-install. Okay? Ang gagawin mo, pip install skTime. Part kasi siya ng skTime na library, pero hindi siya built-in sa Python. So, ang gagawin mo, anong tawag do? Exclamation point, pip install skTime. So, magi-install yan. Ida-download yung library. So, ito siya. Ito, ginagawa namin to sa image processing, TensorFlow. Kasi hindi built-in yung ibang library. So, pag na-download mo na siya, pwede mo na itong i-comment. Kasi ida-download ulit niya sa susunod eh. Na-download mo na siya, then gagamitin mo, masse. So, ibig sabihin, 0.63, lang. Hila ibig sabihin nun. Para sa akin, mas reliable ito. Para sa akin lang, kahit hindi ko natingnan yung 4. Ibig sabihin, 0.63, maliit lang yung value. Accurate siya. Then, meron ding implementation ng SMAPE. Pero wala siyang library. Okay, ito yung nakita ko lang sa internet. Ganito yung implementation. Kung gusto mong gumamit ng SMAPE, gumawa ka ng function niya. Ito yung formula, naka-percentage din. So, ito yung SMAPE. So, ibig sabihin, ang error rate ko is 11.41%. Lumaki Okay? Ibig sabihin, ang interpretation ko dito is 11.41% yung error. Hindi. Ano yung metric natin kanina? Hindi siya 0.317. Medyo malaki yung error. Okay? So, depende sa inyo kung paano mo siya i-interpret. Pero para sa akin, 11% error is acceptable. 89%. Okay pa siya. Okay? So, ito na. Ang kasunod. So, syempre, nakahanap ka na ng accurate na model dun sa test data. I-feed mo lang yung buong dataset mo, given yung ginawa mo dun sa testing data mo. Uulitin mo lang ulit siya. Pero ang dataset mo na is yung buong data. Lahat ng dataset, wala ka ng splitting. Para ma-forecast mo yung kasunod. Ifo-forecast ko na yung kasunod. So, ibig sabihin, ganito yung mangyayari. Okay? So, kung titingnan mo tong data na to, meron akong data hanggang ay, pangit. Meron akong data is hanggang dun lang. Ito yung mangyayari sa susunod. Kung ito'y stock market at nakita mong bababa siya, hindi ako bibili. Hindi, bibili ako pala. Kasi mas mura eh. Mas mura kong mabibili. Then, ang assumption ko, tataas ulit siya at some point. Bibili na ako ng madami. Kaso hindi ganun yung nangyari, gumanon pa. Kaya nga, risk mo na nga yan.
para malesen mo yung risk, kita mo naman yung nangyayari o yung trend. So, ang assumption mo is ganun yung mangyayari. Which is yun yung sinasabi ng model. Yun yung kulay green. Okay? Bababa siya. So, ang hahanapin mo pag bibili ka ng stocks, yung pinakamababa. Huwag kang bibili dito sa part na to. Kung may idea ka na dun, bababa at kinabukasan tataas, tatimingan mo to. 2 days from here, bibili na ako. Para bang i-hold ko muna yung pera ko. Sige, babaan mo pa. Babaan mo pa. Minsan yung mga trader, sa kaiintay na bumaba, bigla namang tumaas. Kaya mahirap mag-trade sa stock market. Merong mga estudyante dito sa SLSU na active sa crypto trading. Which is hindi ko kayang gawin yung maging active ng crypto trading. Ibig sabihin, nakatuto ka lang sa computer. May makikita kang mga line, gumagalaw siya every minute, every second. Iniintay nilang bumaba. Okay? Yung iba, inaabot na ng 2:00 na madaling araw, nakatingin lang dun sa sa line graph. Hindi, sa totoo lang. Pero hindi ko kaya yun. Minsan tulog ako, bumaba pala, di miss opportunity. Ginagawa mo yung raso. Hindi mo naman. Merong ang career talaga ng mga foreigner is tumingin lang ng line graph maghapon. Kikita sila halimbawa ng $3,500 a day. Kasi malaking pera yung nilalaro nila eh. May possibility ding makalos ka ng $20,000 a day pag mali yung timing. Okay? Dalawang klase kasi ang investor. Isang short term, yung actively trading, isang long term. Yung umaasa na someday ang trend ay tataas. Gaya ko, ako ay nag-i-invest ako as long term. Umaasa ako at some point 2028 tataas na yung value. Pero may mga gagaling diyan tumiming, si Raso daw. Baka naman wala kasi akong time maggaganito eh, yung aabangan mo yung line. Wala akong time. Wala akong time, promise. Okay? So ganyan yung ganyan yung mga taga-kaba. May subject din silang ganito. Kaso more on finance. Kaya pag may jowa kayong taga-kaba, especially financial management, alam na alam nilang bumasa ng ganito. Okay? Kung hindi naman alam, ay di turuan nyo na lang. Turuan nyo na lang, pero alam ko meron silang subject na ganito. Okay? So, question muna. Question? Question? Ang bilis ng oras, 12:00 na agad. Question muna. Wala. Sige, let's move on. Okay? So, ang next model natin ay ARIMA. Pero bago tayo pumunta ng ARIMA, kailangan maintindihan niyo muna anong ACF at saka PACF. Okay? Ito ay, anong tawag dito? Autocorrelation function. ACF autocorrelation function at saka partial autocorrelation function. Kasi napaka-importante nito dun sa next model natin, which is ito na yung nire-recommend ko sa inyo. Sir, di ba mas maganda ang exponential smoothing? Yes, maganda ang double, triple exponential smoothing, pero may mas maganda pa. ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Meron siyang kapatid, SARIMA. Seasonal. Ito kapag trend lang, ito ay kapag merong seasonality. Parang sinabi mo, ito yung version ng DES, ito yung version ng TES. Sir, bakit mas maganda yung SARIMA at saka ARIMA? Meron kasi siyang autoregression na tinatawag. At meron siyang integrated moving averages. So, ano ibig sabihin ng integrated moving averages? Siya na yung nag-a-adjust. Pag nakikita niyang lumalayo na yung prediction mo, siya na yung nag-a-adjust. Halimbawa, may line ka na ganyan, Pag nakita na niyang lumalayo na yung forecast mo, siya na yung hahanap ng adjustment para makuha mo yung forecast. Nagigets? Which is, ang DES at saka ang TES hindi capable mag-adjust. Okay? Yan. So, parang ganun. Kapag titingnan mo, research-based, kung anong definition ng intelligent na tao, ang matalinong tao
is madaling mag-adjust kung anong binibigay sa kanyang sitwasyon. Napaka-flexible niya. Okay. Okay? Yun ang definition ko ng intelligence kung i-define niyo sa akin. Ano? Kapag nilagay kasi sa sitwasyon na kakaiba, madali kang makakapag-adapt. Okay? Pansinin nyo, pag may mathematical problem, balik tayo sa inyo. Diniscuss ni Sir yung first order na differential equation. Diniscuss niya sa klase. Pero nung exam, binigyan ka niya ng medyo may twist lang nakakaiba. Hindi mo na ngayon kayang sagutin. Kasi hindi ka maka-adjust sa specific scenario. So, yun yung tatawagin kong mga intelligent person. Na kahit anong ibato mo sa kanila, na tinuruan mo lang siya ng ganyan, nakaka-adjust siya. Yung kahit hindi itinuro ni Sir, pero lumabas sa exam, nasasagutan talaga nila. Pero hindi ko sinasabing hindi kayo lahat intelligent. Iba-iba lang tayo ng level. Plus, babawi ako sa inyo. Meron tayong tinatawag na MI, Multiple Intelligence. May magaling sa math, may magaling sa emotion, may magaling sa abstract reasoning, merong sa motor skill, mga dancers. Kasi part din siya ng intelligence eh. 'Di ba? Hindi mo masasabing ako lang ang matalino. So in terms ng programming, masasabi kong madali akong mag-adjust. Lalong-lalo na ngayon may ChatGPT. Pero wala pa man yung ChatGPT, nakukuha ko yung kailangan kong code at some point. Okay? Remember, baka sabihin nyo, may bobo ba na tao? Wala. Iba-iba lang tayo ng talino. Okay? Sir, bakit alam mo yan? Ako po ay nag-aral din ng Edu, isang SEM. Para makapag-exam ka nung licensure ng teacher. Okay? Ang major ko, secondary, is mathematics. Hindi na ako lumayo. Pero kung gusto nyo mag-teacher someday, kung gusto nyo lang at gusto nyo magturo sa College of Teacher Education, kung gusto niyo lang talaga magturo sa CTE, mag-aral ka ng 18 units na professional education subject. Saan ka nag-aral? Sa Atimonan ako nag-aral. Since ako ang magulang ko ay taga Atimonan, sa LGMC, Leon Ginto Memorial College. Alam niya ni Beltran. Doon ka ba nag-aral? Saan ka nag-aral? Sa OLA? Saan? High school? Iba palang Beltran yung nasa isip ko. May Beltran din kasi akong taga Atimonan. Pero para sa taga Atimonan, LGMC. Okay? Taga Mauban nga pala si Wilson, sorry. Okay, basta ako'y taga Atimonan. At some point, pag may reunion, pumupunta ako sa Atimonan. Pero ang maaliw ay Sariaya. Yung lolo ko'y taga Sariaya, nakapang-asawa lang ng Atimonan. Kaya nandun sila. Okay? So, game. So, tatapusin natin ang 30 minutes, ACF. So, siguro dito lang tayo matatapos. So, ACF at saka PACF. Okay? Plus, next week, yung laboratory natin ay asynchronous. Para fair lang dun sa Thursday. Kasi wala na namang lab yung Tuesday. Sinoswerte sila. So, para fair, at sinoswerte nila, laging walang klase. So, asynchronous na lang muna sa Thursday, ha. Kung okay lang sa inyo. Kung ayaw nyo naman, okay lang sa akin physical. Okay? Para fair lang, para fair. Para pantay. So, game. So, ganito na lang. So, ACF, PACF. So, bago tayo mag-usap ng autocorrelation, ito yung mga graphical representation ng correlational values. Okay? Sir, ano yung ibig sabihin ng one na ganito? Yan ay strong correlation. So, ibig sabihin, strong correlation na positive. So, ano ibig sabihin yan, sir?
Ibig sabihin, yung data points ko is kumpol-kumpol. Kung ipipredict mo siya, malamang ito yung kasunod. Nagigets ba? Okay? Kapag ipipredict ko to, linear regression, for example, ang prediction ko is ito, straight line. Strong positive correlation. Pag sinabi mo ang value niya is 0.8, ganito yung magiging itsura. Kung magte-trace ka ng line, hindi ako sure kung yun yung magiging next na data ko, pero malapit dun sa kasunod. So, habang nagiging disperse yung data mo, sumasabog, mas mahirap nang i-predict. Nagigets ba? Kapag sinabi mong negative correlation naman, gaya nito, negative 1, is ang linya mo naman is kakaiba yung direction. Okay, anong sample ng positive correlation? Ulitin ko lang ulit, nabanggit ko na before. Mas marami kang oras nag-aaral, yung grade mo ay tumataas. Hours of study, yung grade mo ay tumataas. 8 hours ka nag-aaral, ang grade ko kay sir ay 1. 5 hours ka nag-aaral, ang grade ko kay sir ay 175. 30 minutes ka nag-aaral, ang grades ko kay sir ay 1 pa rin. Outlier ka. Okay? 30 minutes ka nag-aaral, ang grade mo sa akin is 5. So, yun yung ibig sabihin. Habang tumataas yung effort, tumataas yung grade. The lower the effort, bumababa din yung grade. Okay? Sample ng strong negative correlation. Mag-sample nga kayo ng negative correlation. Pag tumataas yung value, bumababa yung isang value. Inverse. Sample. Kapag negative. Yung classic example ng professor ko Indiano. Kaya lagi nababanggit ko. Tumataas yung crime rate, bumababa yung economic activity. Nagigets? Okay? Tumataas yung crime rate. O kaya, sa sugal, halimbawa, tumataas yung taya mo sa scatter, bumababa yung chance of winning. So, parang yan. Okay? So, may mga ganyan. Oh, parang ganun. Okay, halimbawa, si Maniago. Maraming time ko siyang kakampi sa ML, yung winning rate ko ay bumababa. Cancer kasi siya. Okay. Tank Rafaela. Tsaka Tank Diggy. Mga ganyan kasi ang build niya eh. Okay, yung ibig sabihin. Marksman na Grok. Okay. So, nagigets ba yung correlation? So, ibig sabihin, ano yung correlation ng time series mo sa kahapon, 2 days ago, 3 days ago, 5 days ago, and so on and so on. So, yun yung autocorrelation na tinatawag. So, kung igagraph na lang natin, so may kinalaban ba yung sales mo ngayon sa sales mo kahapon? Malamang meron. Okay? So, straight line, sales ng day I, sabihin ngayon, ang correlation halimbawa nung sales ko kahapon at ngayon ay 0.8. So, ibig sabihin, may kinalaman yung sales ko kahapon sa nangyari ngayon. Okay? Correlation ko is 0.8. Mine-measure lang natin. Halimbawa, day 1, 0.8. 2 days ago, may kinalaman ba? Yung sales ko ngayon, may kinalaman ba ako 2 days ago? So, habang nalayo siya, yung correlation mo, for example, is lumalayo. Halimbawa, sales ko ngayon, masasabi ko pa rin ba na ang sales ko last year ay may kinalaman pa dun sa present day? Maaaring wala na. Nagigets? So, yun lang ibig sabihin ng autocorrelation function na tinatawag. Kino-compute natin yung correlation natin by a day, by a month, kung anong timestamp. Okay? So, ganito yung itsura ng correlation. Sana wala mo nang gagamit nito sa lab. Napaka-unfair kasi nito. Bakit? Kung titingnan mo yung airline passenger mo, makikita mo sa autocorrelation na tunay na meron siyang seasonality. Very obvious. Gagamitin na nung iba. Okay? Kung makikita mo, yung correlation ko is wave-like. Isang sign na yung data is merong seasonality. Nagigets? So, ibig sabihin lang yan, yung value ko ngayon may kinalaman dito,
dito, dito. Then yung seasonality ko is may kinalaman dito. Mayroon siyang specific pattern. So sir, ano yung nakikita mong shaded line? Yan yung tinatawag sa stat na confidence. Okay, pag nag-aaral ka ng confidence, kung titingnan mo, lahat nung nasa loob, parang sinasabi mong confident ako na ganyan yung magiging seasonality. So pwede kong sabihin, it is clear para sa akin, nasa loob siya ng shaded area na yung aking time series, which is alam naman natin na yung airline passenger ko is meron siyang seasonality. Ito ay sample ito ng ACF, autocorrelation function graph. Okay? So pwede mo din siyang gamitin para mag-identify ng may seasonality. Ito, daily female births. Hindi mo masasabi kung ilan yung mga anak ngayon, bukas, nung Wednesday. Malay mo ba kung kailan siya nagbuntis, minonitor mo ba sila lahat? So ito yung example na makikita mo naman na meron tinatawag na sharp drop-off. Anong ibig sabihin na? Malinaw. No seasonality. So isang method na pwede mong gamitin aside sa periodogram, aside sa STL, para malaman mo kung may seasonality yung time series o wala. Okay? Sir, ano ibig sabihin ng mga to? Pansinin niyo yung mga nasa taas. Lumagpas ako sa confidence level. So, ibig sabihin, hindi mo talaga masasabi na merong seasonality. Kasi on the inside, ang nadedetect lang niya is random. Hindi niya nadedetect inside of it kung meron talagang seasonality. Basta tandaan nyo, kapag merong sharp drop-off, sharp. So, wala siyang seasonality. Babalikan ko yung isa. Pag nakita nyo wave-like, gaya nito, nasa loob yung certain pattern, masasabi mo siyang meron siyang specific na seasonality. Okay? So, next. Yan ay para sa ACF. So, yan. So, sir, bakit tinuturo mo again? Sa actual implementation ng ARIMA, kailangan marunong kang bumasa ng ACF at saka PCF. Pero actually, kahit hindi na i-automate kasi natin. Pero, kung ikaw ay walang alam sa Python, ang kailangan mong malaman is paano marunong magbasa ng ACF at saka PACF para ma-provide mo kung anong value ng ARIMA. Okay? Ang ARIMA kasi ganito ang value. Pwede mo sabihin 0, 1, 1. Pwedeng sabihin mong 0, 0, 1. Tsaka ako na i-explain kung ano yung mga yan. Pwedeng halimbawa ay 1, 2, 1. Ito ay P, ito ay D, ito ay Q. Okay? ACF at saka PACF ang method para ma-identify mo siya. Pero sabi ko nga, since gumagamit na tayo ng Python, kahit hindi mo na malaman, pero mas maganda pa rin kung alam mo kung paano magbasa. Okay? So hindi tayo aabot ng ARIMA siguro sa susunod. Hindi tayo aabot dyan. So ang laboratory natin next week, isahanapan mo ako ng magandang model. Based sa performance metrics, MSE, MAE. So ano pa rin, exponential smoothing pa rin. Pero bibigyan mo ako ng pinakamagandang model based sa result ng metrics natin. Hindi tayo aabot sa ARIMA. So meron ding partial autocorrelation. So ano namang autocorrelation function? Okay? Bakit sinasabing partial? Yung ACF kasi, sinasabi niya, halimbawa, ito yung sales mo ngayon, ito yung sales ko kahapon, halimbawa, ito today. Ano yung relationship niya? Ano yung relationship nito dito? Ano yung relationship niya dito? Pag sinabi mong PACF, since partial autocorrelation siya, so halimbawa, ito yung today. Tinatanggal lang niya yung middleman. Yun lang ang simpleng definition yan. Ano yung relationship ng sales mo today, 2 days ago? Meron siyang skip na tinatawag. So ulitin ko lang ulit para madaling intindihin. ACF, PACF. ACF, relationship ko yesterday, relationship nito yesterday, then relationship nito yesterday. Yung PACF, parang gusto niyang i-measure, meron bang relationship yung sales ko 2 days ago? Pwedeng sabihin mong
relationship nung sales ko 5 days ago, 6 days ago, natatanggal natin yung middleman. Sir, bakit kailangan ito? Yung partial autocorrelation. Meron kasing tinatawag na indirect relationship. Okay? O yung sabi nung professor ko nung college na Pilipino, may kabit. Kasi indirect relationship. Ganun kasi mag-example yung mga professor ko eh. Para mas madaling maintindihan, i-ano mo siya, i-relate mo siya sa totoong buhay. Ito very loyal, one step at a time. Yung isa may kabit. Ito talaga yung tunay niyang karelasyon, pero hindi niya pinuntahan. Nag-consult pa siya dito sa sa kabilang party. Okay? So ganun ang simpleng explanation. Okay? May kabit ba dito? Okay. So, ganito din mini-measure kanina yung metrics. Ito yung halimbawa yung actual data. Ito yung forecast mo. Meron kang tinatawag na error. Gaano kalayo. Ganun mini-measure. Nagigets ba? Okay, yung forecasting metrics, ganun din yung Siyempre, mas malayo. Mas malayo. Nag-screenshot pala ako. Mas malayo, edi mas malayo yung MSE. So, sinusukat niya yung actual dun sa prediction. Halimbawa, ito yung prediction. So, ganun din ang ACF. Okay? So, yun yung residual error. So, day 1, bawa ito yung day 2, previously. So, ganito naman ang itsura niya. Parang ACF din. Pero, kung titingnan natin, hindi ko alam kung anong data to, may drop-off. Pare, lagi naman may drop-off kapag PACF eh. Okay? So, ito yung sinasabi, ACF describe autocorrelation between observation and another prior at time step. Ibig sabihin, katabi lang niya. Kaya gets ba yung sinabi ko kanina? Prior at time step. Kahapon, then kahapon, pero hindi ako nag-i-skip. Pag sinabi mong PACF, direct relationship between observation and its lag. So, alin yung lag na tinatawag? Halimbawa, ito yung today, ito yung mga data mo previously, ito yung tinatawag na lag. Hindi ito yung lag sa ML na na mabagal. Ibig sabihin, lagging behind yung information. Ito yung today, ito yung lags, previous information. Okay? So, sabi nga, itong dalawang plot na ito ay ginagamit para makapili ka ng order ng ARIMA. ARIMA-based order. Kasi hindi ako pwedeng mag-skip ng ACF, PACF kasi gagamitin nga natin sa ARIMA. Tuturuan ko kayo how to manually identify, then how to automate yung identification. Siguro mas interesado kayo doon sa automation. Mas interesado kayo doon kaysa manually babasahin mo yung graph. Okay, sample. Okay, sample tayo ng ACF. So, pag natapos natin to, we're done for this lecture. Yung implementation lang niya. So, ito ACF, PACF. So, papakita ko lang sa inyo paano siya ginagawa. So, tingnan natin. So, yan. Nag-import lang tayo. So, dalawa yung ating data. Isang non-stationary. Pag sinabing non-stationary, by the way, lalagyan mo comment, has, trend, and seasonality. Seasonality. Okay? Pag sinabing stationary, no, trend, and seasonality. Another term for for date time series. So, mag-i-import lang ako dalawang dataset. Plus, ito nga pala, kailangan, ito yung additional information lang Paano mo makikita may seasonality? Another method. Daming method STL, periodogram, ano pa yung isa? Yung kanina, ACF. So, pwede pang gumamit kayo ng log plot. Yung 1,000 of passenger natin, meron niyang seasonality. Pag sisilipin mo siya sa log plot, ganito yung magiging itsura niya.
Bentang-benta na yung mag-e-exam ng Tuesday. Ang daming method. Tingnan natin. Daming technique. Okay? So, kapag siya ay nagfa-follow ng extremely linear line, yes, pwede mong sabihin, meron akong seasonality. Nagigets ba? Kapag ang nakikita mo is kayang i-follow ng linear line, kaya nga nag-lecture ako ng regression kanina, nakikita niyo yung graph. Kapag nagfa-follow siya ng regression line, is pwede mo masabihing meron siyang seasonality. Ang gagamitin ko lang is log plot ng pandas. Then kung i-compare mo yung isa, yung daily female births. Ano ba itsura ng daily female births? Nakita nyo na ba siya? So ipapakita ko lang sa inyo, no. So dito na lang DF2. Alam niyo yung itsura ng airline passengers. Alam niyo 'yun. Pero ganito yung itsura ng female births. Okay? So, i-expand lang natin para makita nyo lang. Fixed size equals 30 by 6 para ma-stretch lang yung graph. Kasi may idea kayo kung ano yung itsura ng airline passengers. So, ito yung tunay na data, from January 1959 hanggang, laging US-based yung data. Mahilig silang mangolekta ng information. So, hindi mo masasabi monthly o daily pala to, hindi mo mapipredict kung anong araw dadami yung mga nganak. Pero during this time, mas maraming nanganak. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta. So, yan yung log plot. Alam niyo itsura ng airline passengers. Sige, papakita ko ulit yung airline passengers. Baka may trust issue kayo. So, DF1. So, ito yung itsura ng airline passengers. Kabisado nyo na yan. Okay? Pag ito, lumabas na ganito sa log plot, malinaw may seasonality. Pero kapag yung births is ganito yung itsura, kaya nag-aral tayo ng correlation, is wala tayong malinaw na correlation. So, ibig sabihin, wala akong makikitang seasonality kung magte-trace ako ng, kasi ang laki ng error eh. Kung titingnan nyo yung residual natin, at some point, tumatama siya, pero at some point, mas marami pa rin yung malayo dun sa straight line. Okay? Another method para mag-identify ka ng trend at saka seasonality. Okay? So, next. So, ACF plot. So, ganito lang magawa ng ACF plot. So, mag-import ka lang ng ACF at saka PACF. Magkaiba yung dalawa, Pag sinabi mong ACF, ang kukunin mo lang is value. Pag sinabi mong PACF, ang kukunin mo lang is yung value. Kaya gets ba? Value lang, hindi ka niya ipag-graph. Pag sinabi mo namang plot, ACF, tsaka plot PACF, yan yung nakikita nyo sa presentation na graph. Okay? Hindi mo kasi makikita yung value niya unless gagamitin mo to. Kasi baka mamaya sa midterm exam natin, ipa-identify ko yung halimbawa is 39th value ng ACF. Jadi, the way na makikita mo is yung ACF. Okay, ito sample lang to, ACF ng births. So, yan yung computation niya. Laging 1 ang umpisa niyan. Laging 1. Bakit sir laging 1? Ang correlation ko sa sarili ko ay 1. Nagigets ba? Ang correlation ko sa sarili ko is laging 1. Big sabihin, anong kinalaman ng data ko today sa mangyayari today? Yun yung ibig sabihin. Ay di perfectly, 100%, kaya mong i-predict kung anong nangyari today. Tama. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, kaya laging 1. Then, ang kailangan mo lang, kapag ipa-plot mo siya, ay di gumamit ka ng ACF, ipa-plot mo yung ACF. Then, pipili ka kung ilang log. Ilang previous information yung igagraph mo. So, pumili lang tayo dito ng 40 points. 40 points. Yun yung log. Okay? Ito yung recent data. Then, ito yung ACF. Okay? So, malinaw na wala tayong seasonality. Okay? Based dun sa graph. Malinaw. At 40. Okay? Laging may sharp drop-off. Lagi yan. Kapag walang seasonality. Tingnan nyo dun sa about 1,000 na passengers naman. So, same.
Lag ko ay 40. Ayan. Yan yung graph. Kapag nakita mong walang sharp drop-off, dahan-dahan lang, nagwe-wave siya, meron akong seasonality. Plus, ano pang sinasabi niyan? May kinalaman yung value ko sa kahapon, 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, 5 days ago. At up to some point na may kinalaman na umuulit siya at some point. Alam naman natin yan ay every 12 months. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, yun lang ibig sabihin ng ACF. Ano pang meron dito? Partial naman. Kanina ACF. Ngayon is partial autocorrelation plot. PACF. So, kapag walang seasonality, ganito yung magiging itsura. So, halos wala din ano. So, ang ibig lang nitong sabihin, yung nanganak ngayon, halimbawa, ang nanganak ngayon ay 21, female. Okay? Walang kinalaman siya sa nanganak, hindi ko alam kung ilang bilang niya, halimbawa ay 14 days ago. Hindi mo masasabi, 14 days ago, ang nanganak ay, halimbawa is, hindi maliit lang ito, no? 5. Hindi mo masasabi na at some point, is 5 din yung mga anak today. Nagigets ba? Okay? Yung ibig sabihin ng partial autocorrelation. Na hindi ako tumitingin sa previous value. Kasi partial eh. Nag-i-skip ako dito sa previous value. Gusto kong malaman kung itong dalawa is related. No. Hindi siya related. Bakit? Lumagpas siya dun sa confidence interval namin. Although merong naliligaw na nandun sa loob, pero yung sharp drop-off pa rin yung magpo-provide na wala akong trend at saka seasonality. Okay? Airline passengers. Ano ba to? Ay, dinifference ito. Skip muna ako dito. Ano? Nag-differencing tayo dito. Hindi ko pa ito na ituturo. Ito ay PACF ng dapat meron akong airline passengers. Sige, kopyahin ko na lang. ACF kasi ito eh. Sige, kopyahin ko to. Sige, last na to. Then, i-paste ko lang dito. Tsaka ako na i-discuss kung ano yung differencing. So, ito ay DF1 thousands. Okay? So, partial autocorrelation na sabihin ko na lang. I-update ko yung notebook sa GitHub. Mali eh. So, PACF DF1. Anong sabi? Thousands of passenger ko ba ay DF1, DF2? Takpiyahin ko na nga naman. So, save. Okay. So, i-graph lang natin. So, ito yung DF1, PACF. So, lag is 1. So, napansin nyo yung difference nila. Pag gumamit ka ng PACF, merong sharp drop-off. Pero pag gumamit ka ng PACF sa isang data na may seasonality at saka trend, hindi siya bumabagsak agad yung result. So, kung titingnan mo siya, halos magkatabi pa rin yung kasunod. So, ibig sabihin, may kinalaman ako doon sa previous value. Okay, nagigets? Tapos, kung titingnan mo pa yung nandun sa baba, okay, kung titingnan mo pa yung peak, umuulit din siya, pero sa kabilang side naman. Since ito'y indirect relationship, nade-detect pa rin niya na meron siyang seasonality kasi nagpipik pa rin. Ano, wala akong sharp drop-off, then at some point, umuulit yung seasonality. Hindi siya consistent, pero namomonitor mo pa rin. Okay? So, isang method para ma-identify kung merong seasonality, then may gamit pa to kapag gagamit tayo ng ARIMA. Paano yung magiging value ng ARIMA kapag ganito yung graph? Kapag ganito yung graph. Yun yung kasunod na lecture. Kapag nag-discuss na ako ng ARIMA. Paano babasahin ito para ma-provide mo yung order ng ARIMA? Kasi ang ARIMA kasi humihingi siya ng tatlong value. P, D, Q. Tsaka ako na muna i-discuss kung ano yung hinihingi. Para maging accurate yung model mo, kailangan alam mo kung ano yung ipoprovide mo na P, D, at saka Q. Okay? Question?
So, sige, tapusin na natin. Namamalat na rin naman ako. Ang hirap pag 2 hours. Okay, ito ay, yun na nga yung ginawa ko, di ba? So, burahin ko na to. Same, hindi, parehas. Tapos ito, differencing lang. Yung differencing sa susunod na lang, ano? Kasi pwede mong gawin ng isang data na seasonality, na mayroong trend at seasonality, pwede mo siyang i-convert sa wala. Ang method natin is differencing. Halimbawa, gusto mo talagang yung model is gamitin lang sa walang trend. Pero yung dataset mo is may trend and seasonality. Pwede mo siyang i-convert para mawala yung seasonality niya. Pero wag mo siyang gagawin. Pero pwede siya doon. Parang dinadaya mo kasi. Parang dinadaya. Pero legal siyang way. Okay? Mawawala lang yung trend and seasonality through differencing. Ito yung sample. Sasampulan ko lang. Ibig sabihin, ima-minus ko yung previous value. Ito yung thousands of passengers. Kapag dinifference mo ng 1, ibig sabihin, yung today minus yung kahapon, so on and so forth. So, ganito yung magiging itsura niya kapag dinifference mo siya. Nawawalan siya ng trend, pero meron pa rin siyang seasonality. Eh di pwede ka nang gumamit dito ng DES kahit hindi ka na gumamit ng TES. Sir, pwede ba yun? Yes. Legal na way mag-difference ng data. Parang dadayain mo siya. Pero wag niyong gagawin yan. Binibigyan ko lang kayo ng ibang option. Tinanggal mo yung seasonal, yung trend, pero may seasonality pa rin siya at some point. So, ang gagawin ko na, pag ganito yung data ko, hindi na ako gagamit ng TES. DES na lang. E di sasabihin mo, sir, gumamit ako ng DES. Mali ka. Sir, mali ka. Dinifference ko muna. E di ako na ngayon ng mali. Okay? So, pwede yan. Legal na way. Pero hindi ko muna kayo bibigyan ng chance para gawin ito. Dinedemo ko lang na pwede. Okay? So, yun lang ibig sabihin. ACF at saka PACF. So, ang next lecture natin is ARIMA. Then, pagkatapos ng ARIMA, kaya kong i-discuss ko na yun sa ARIMA. Pagkatapos nun, classification model na tayo. Support vector machine, decision trees, random forest, gradient boosting, ano pa, k-nearest neighbor. Madali yun, sir? No? Classification na tayo. Ang dataset natin ay hindi tayo magpipredict na numbers, magpipredict tayo ng class. Pass or failed, men or female, malignant or benign na cancer, diabetic, non-diabetic, based lang sa dataset. Okay? So, ganun yung gagawin natin sa kasunod. Anong species na ng penguin? Fake ba yung pera o hindi? Based sa UV light reading. Okay? So, ganyan yung gagawin natin kasunod. Question? Kung may question kayo, kahit naman i-email nyo ako, okay lang, sasagot naman ako. Baka yung iba, nonchalant. Na-reply naman ako sa email pag may sagot. Kahit nga sa chat, na-reply ako. Huwag lang madaling araw. Diba, nag-aaral ka madaling araw, Dan. Bawa si Dan. Huwag mo ko i-chat na madaling araw. Office hours lang.